This time natin ay Para malugod tayong tanggapin lahat dito sa Liwas ng Bayan. Ngayong 12 ng Agosto para sa Ulan ng Bayan sa Carmona, Cavite. okay. Mga nalungan, pakilala sa inyo aming magalang-galang ng mga Lawang Bayan para manggapin ang lahat ng narito. Ang walang iba kundi ang ating magalang-galang ng mga Lawang Bayan, magalang-galang Cesar and Ines. Ating magalang-galang ng bayan, Pag-Roy Amayala, sa kanyang kasasang bahay, dati po bayan para kanya Ayala, kay Ma'am Teresita Fortuna, sa mga kasama ko sa Sangguniang ng Bayan, sa mga panauhin, sa mga pag-campaign, sa mga kaibigan, mga kababayan, sa lahat ng narito, sa mga maganda, parang mga po sa ating lahat. Ang inyong pong pagdalo sa araw nito at kooperasyon ay pagpapakita ng inyong pakikisa sa amin. At kami po ay lubos na nagpapasalamat. At dalhin po natin sa araw nito ang bunga dulot ng pagkakaisa, pagbibigayan na mamaya naman ay iulat sa atin ang ating mahal na bayan. Sa temang ako itapayo para sa patuloy na pag-asenso, kaya sa umagang ito ay malugod ko po kayo natin na lahat dito sa ating Liwas ng Bayan upang pakinggan. Gawin po natin ang ulat ng ating kagalang-galang na Punong Bayan 2009. Kaya kayo po ay pakinig at ating pong pakinggan. Maraming salamat at may magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much, Vice Mayor Cesar Ines. Mga kababayan, bayan mula lagi, meaning public interest over above personal interest. The common good of welfare of the people is his battle cry. Through his commitment, armed with sincere and political will to do what are advantageous to the people of Carmona, he never fails and continues to surpass his own accomplishments. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, kapuso at kapamilya, mga kababayan. Indeed, we are very lucky to have him. The people of Carmona is so blessed that this man was born, raised, and has been serving Carmona since he became the mayor in 1995. In more than good looks, very obvious, he is considered as Adabula of Carmona. He has the charisma that lead people to support his programs and advocacies. The epitome of a good and dynamic leader worthy of emulation by other public officials and servants. The Dangal ng Bayan Awardee from Conrad Adenauer of Excellence and Emilio Aguinaldo Outstanding Achievement Awardee are some of his outstanding achievements under his leaves and continue making waves in the local, congressional, and national political arena. Friends, we are in for a real treat this morning. The main speaker this morning is a man who has been driving force behind all the progress that Carmona is today. He is the person who knows the secret of how we got to where we are today, who has the will and the determination despite all the challenges. We get to start his proven track records of good governance. Ikaw, ako, tayo, para sa patuloy na pag-asenso ang tema ng pag-uula sa umagang ito. Mga binibini, ginang Ginoo, ladies and gentlemen, today, 12 of August 2009, here in Liwas ng Bayan, ng Carmona, Cavite, ang ulat sa bayan ng ating ginagalang, minamahal na punong bayan, Mayor Roy Loyola.
masipag at very supportive ng Pangalawang ng Bayan, Galang-galang Cesar Ines, sa mga kasapi ng Sangguniang Bayan, mga punong barangay, kasama ang kanilang mga opisyales, mga SK chairman, mga kinatuan mula sa sektor ng edukasyon sa pamumuno ng ating Division Superintendent Dr. Carpina at ang ating District Supervisor Dr. Benita Adendino, sa ating mga senior citizen, sa ating mga FSW, BSW, samahan ng kababaihan, sa ating mga transport group, sa ating mga kaibigan mula sa KAPSU, mga Tagawagan District, mga kinatawan ng iba't ibang religious organization sa bayan ng Carmona, sa ating mga department heads, mga kawani ng pamalang bayan, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya pang national, mga katuwang namin pamumuhunan na pinangunahan ng aking economic advisor, Mr. Henry, mga kaibigan, at sa inyong lahat na aking best friends forever, sa aking best partner forever, ang aking minamahal na may bahay, Dr. Dalia Loyola, isang umagang punong-puno ng pag-asa para sa ating lahat. Bilang panimula, nais kong ipaabot sa inyo ang aking taus-pusong pasasalamat dahil muli ninyong pinaunlakan ang aking paanyaya para makinggan ang tunay na kalalagayan ng ating bayan at sa patuloy na pinagkakaloob niyong nakikisa para sa pagtataguyod ng programa ng ating pamahalaan. Noong nakaraang taon at hanggang ngayon, ay napakalaking dagok sa lahat ang naranasan natin paghina ng ekonomiya ng buong daigdig. Kinakailangan natin harapin ng iba't ibang hamon upang mapanatili ang kaayusan ng ating pamumuhay. Sa bahagi ng ating pamahalaan, nagpatupad tayo ng austerity measures na nagdulot ng 30 milyong pisong savings sa ating taban ng yaman. Patuloy rin natin tiniyak na ang halagang nilaan sa mga proyekto o panukalang gawain ay naaayon lamang sa halaga ng ating kikitain. Ito ang tinatawag na balansyado ng ating budget. At dahil naging masigasig ang ating tax campaign, ang koleksyon po natin ay lumabis pa sa tinatawag target sa kabila ng krisis at paghina ng operasyon ng mga negosyo. Naitala ang pagtaas ng 12.5% sa koleksyon ng business tax at 29.5% sa ating real property tax. Dahil po dito ay nakagawa tayo ng mga programa at proyektong pangkaunlaran. Dahil sa ating pagiging business-friendly, nakapagtala tayo ng karagdagang 393 rehistradong bagong negosyo dito sa bayan ng Carmona. Meron din mga malalaking mamumuhunan na pumasok dahil naniniwala sila na malawak pa ang oportunidad ng ekonomiya ng ating bayan. Alam po ninyo, ang ating LG ay kinilala ng League of Municipalities bilang isa sa kauna-unahan at matagumpay na nagpatupad ng e-governance sa lalawigan ng Cavite. Dahil po dito, ang inyong balingkod, ang siyang tira ng ICT spokesperson for Southern Tagalog upang ibahagi ang ating information system strategic plans. Sa ngayon po, iba't ibang ICT system solution o mga mabagong sistema ng pamamahala ang inilagay upang mapabuti ang operasyon ng mga tanggapang pamahalaan. Sa katunayan, meron po tayong 8 softwares at 2 hardwares tulad ng